Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw mga kaibigan at pati na rin mga kaaway. Dapat wala tayong kaaway lagi, no? Para ang ating buhay ay walang stress, di ba? But anyway, pagbigyan niyo po ako ng inyong 20 minutes ng inyong maganda at napaka-importanting oras mga kaibigan dahil ngayong araw tayo po naman ay magkakasama-sama na naman dito po sa ating iSpotted Podcast Edition. Ako po inyong mga kasama, ako po si Anton at ngayong araw na to meron ho tayong mga kasama mga kaibigan na isang napakaganda. Ayan, napakagandang nanay. Ayan. Alam mo mga Pilipina, kahit nanay na maganda pa rin, di ba? Kaya sa mga pageant sa iba't ibang dako ng mundo, hindi lamang sa Pilipinas, aba ay napakaraming mga Pilipina ang sumasali. At isa siya sa mga sumali nung nakaraan, hindi lamang itong nakaraan ako, hindi last year mga kaibigan, sa ginanap na Mrs. Universe. Mula po naman sa United Kingdom. Wow, all the way from United Kingdom, from UK. Kasi alam ko na UK eh. Ito tunay ito na UK mga kaibigan. Mula sa UK, please welcome Joanne Crisolomos. Hi Joanne. Hello, magandang umaga sa iyo, Attorney. Magandang umaga po sa lahat ng viewers na iSpotted. Magandang umaga sa lahat. Ayan, ang ganda-ganda mo, Queen. Queen, unang tanong, pangarap mo ba talaga na mag-isang queen o naging queen ka na before pa? Pangarap ko. Actually, nung bata pa talaga ako, syempre lahat naman tayo dumating sa mga pagkakataon na once we dream maging queen. Pero I never realized talaga na it will come up to me na talaga darating sa buhay ko. It's just, accidentally. It's just like God grace lang talaga na napunta ako dito. Well, of course, masayang-masaya kasi natupad siya. So, praise God. So, yun. Wow. Masaya ako. Happy for that. Thank you. Nabanggit mo, accidente ang pagiging beauty queen mo. Bakit? Kasi, yun nga, hindi naman talaga ako beauty enthusiast talaga ako from the very start. Kaso nga lang, syempre, hindi naman tayo ganun katangkaran. So I never... although ngayon, pwede na kahit mga maliliit, di ba? Yes, but magbago na ngayon ang ng mga Correct. beauty quiz kasi it's not about yung taas mo, yung tangkad mo, it's about personal na rin, tsaka relationship sa tao. So, kaya siguro napunta ako dito sa larangan ng beauty pageant. So, I'm happy for that. Ayun. Pero, you're staying in UK. Yeah, I'm based in UK. And what are you doing right now in the I just came Philippines? here for a holiday. Ah, wow. Yes, I just came here for my 2 weeks holiday. So I'm flying back next week. Oh, 2 weeks ka lang dito 2 sa weeks Pilipinas. 2 weeks lang. Kaya everything, just wrapped up everything. So, lahat ng guestings puntahan. Ilang beses kasi sa buong taon na Actually, the last time I was here in the Philippines was last year when I competed in Korea for the 47th Mrs. Universe. And then after ng competition, actually, I represent UK and the Philippines. It was 2 countries. So UK, Philippines. UK, Philippines. So ako si Miss UK Philippines 2024. So after ng competition, so because malapit lang naman tayo sa Korea. So nagpunta ako dito. Nagbakasyon ako for a week lang and then fly back. And then now again, after a year. Nag-side trip ka lang sa Pilipinas. Yes, parang saan ang probinsya mo sa Pilipinas? Bulacan. Bulacan? Bulacan. Ganun ba yun? Parang Bulacan. Parang gano'n. Sa Bulacan. May punto talaga yan. Paano ka naging representative mo na ng UK Philippines sa 47th last year's edition ng Mrs. Universe? Actually, sa UK, I was joining pageants. Tapos sa UK, Philippines, Asia, Atlantic, I was entitled, crowned as Queen Global. And then from there, nagkaroon ako ng title, and then siyempre they need to represent someone to represent nga and the national director of Mrs. Universe spotted me. So sabi niya parang prepared ako. So although it took like 3 months, very short notice yung sinabi nila sa akin. It only like 3 months. Sabi ko, oh my God, parang sabi ko, hindi ako prepared, hindi ako ready. Pero yung sabi ng national director, no, you're ready. So, I think that's it. Ready. So, pag dumating talaga sa life mo yun, kahit hindi ka ready, God knows you're ready. Yes. That's it. Sometimes hesitant tayo sa sarili natin. No, we're doubting ourselves na hindi ko kaya yan, hindi para sa akin yan. But with God says, this is for you, this is for you. Yes. So, I believe in that. Correct. And opportunity knocks only once. The opportunity knocks only once, you might gonna grab it. Yes, oo nga. So very short ang lamang ang Yes, 3 months preparation Wow. lang.
Oo. So, 3 within the 3 months, saan ka mas nag-focus? Actually, nag-focus ako sa mga susuot ko kasi yun ang kailangan eh. So, Okay. sa mga isusuot kasi that was ang hirap pag mga susuot, yung mga Yes. yung mga ticket mo papunta and all. Tapos, and then after that, practice siguro medyo hindi na masyado kasi kasasali ko lang nun ng pageant. That was 2 pageants na sinilayan ko that time. Okay. Kaya siguro nasabi, I'm ready. Oh. And then after that, when everything was then visa and of course, and then everything when it's settled na, so then I just have, yung feeling na lang talaga na kaya mo. Yun na lang, inner peace inside na kaya natin to. Yun na lang siguro. Pero sa mga rampa-rampa, ganyan, Oo. very, very, na. Oo. So more on spiritual, tapos well-being talaga, I need to focus. Kasi it's not about only being beauty. It's not about Yes. being inside of you, how you Yes. represent the country that you're representing, which is the UK and the Philippines. So, and also for the advocacy, din ako mas nag-focus. Ano ba yung advocacy ko? Ano ba yung purpose ko ng pagsali? Which is, lumasali naman ako ng mga pageants before. But this one is a big platform. Yes. It is a big platform na I need to focus like, ano ba talaga, Joanne? Ano ba ang gusto mo? So, dun ako nag-focus, which is yun naman ginay sa akin ng Lord na maging show sa empowered woman at the same time. Tapos yung mga sa little kids, actually, dun ako sa mga involved sa mga charity, sa mga little children sa church namin. Pero anong inaasahan mo sa pagsali mo? Last Oh, year. yes. Actually, expecting of course a crown. I'm not being hypocrite. Siyempre, everyone Of course. wanting for a crown. Kasi Yeah. Totoo yan. Queen. I'm not Kasi being ako hindi talaga ako pumapayag doon sa sagot na I'm just here for friendship. I'm just here for camaraderie, because if that is your main advocacy or main goal, edi pwede ka naman pumunta sa mga sports, pwede ka naman pumunta sa mga binggohan, magkaroon ka na doon talaga mga tunay na kaibigan mo. Oo, tama. Di ba? Just being practical, just being Yes. straightforward. Siyempre, crown. Yun yung pinaka. Correct. Eye for the crown. Just aim for the crown. And then, secondarily, yung experience. And then, yung advocacy ko. Yung advocacy experience. And which is lahat naman yun. Fact naman talagang nakuha ko siya na talaga. Hindi man lang yung crown, pero at least meron akong special award na Mrs. Universe Social Cause Award, which is talaga Wow. gusto ko siya. Yeah, I got Yeah, a kasi special award. that's advocacy. Yes, Social that's cause why. eh. So, Oh. nagtama siya talaga. Nag-align talaga siya sa advocacy ko. So, which is I'm very grateful. Pagdating mo Talaga. doon at nakita mo ang mga nagtatangkarang mga Latina, Oo. mga Venezuela, mga kung ano-ano mga bansa, Germany, Oo nga. Australia, Canada, ang mga nagtatangkaran, mga blonde, ang mga balingkinitan ng katawan, ang haba ng mga bias. Kinabahan ka ba? Of course, syempre. Syempre, international to, di ba? Tapos, Yes. hindi naman ako ganun. Sabi ko nga, like what I said before, hindi naman ako ganun katangkaran. Yes. Pero I'm just there to make friendship and also to learn experience. And ang sarap na experience. Syempre na, medyo na ano rin ako kasi ang tatangka nila. Oo. Sa mga picture taking, medyo dito muna ako sa mga, pag nagpipicture kami, ako ganun. Hindi na ako nakikita. yung gusto mo, naka-heels ka na, gusto mo pang tumikayad. Kasi sabi ko, I'm just gonna use very high heels Oo. nga. And then nag-use din naman sila. So parang wala na. So yun, ang saya lang. Tapos the most important is yung friendship. I think. Yes. Tapos yung mga roommates ko. Hi to them. And also sa mga meron din tayo mga Pilipina beauty queens na nandun. Oo, mga kasabayan mo ng mga Pinay, no? Marami. Yes, madami. Talaga? It's hard to name names because marami talaga. Oo. So, yun yung na-experience ko talaga na masasabi ko, I'm very grateful kasi nagkaroon ako ng mga kaibigan. And at the same time, lumaki yung platform na kung saan yung advocacy ko na ito, empowered woman na talagang Yes. no matter how high you height ka, no matter what status you are sa life mo, married, single, divorced, whatever, no matter it is, just go out and be empowered with also many international women out there. Oo. Talagang iba-ibang kategorya talaga sila. Correct. Mabait nila. Oo. Sa mga nakasama mo, mga nakalaban mo ng mga ibang bansa, ibang lahi, mayroon ka ba naging ka-close sa ibang lahi? Oh yeah. Sino ito? Si Mrs. Indonesia. Indonesia. Roommate ko siya. Talaga? Do you still remember her name?
Ano ba pangalan? Mrs. Indonesia, yun lang ang tawag ko Oo, sa sa bagay, kanya. no? Ganun lang. Philippines, Indonesia. Indonesia. Philippines, ganun lang. Tapos, Oo. actually, lagi kami nagko-communicate. Ay, until Tapos, now? Oo, nice. yun nga sa Mrs. Oo. Universe dito recently. So, yeah, nag-comment. Tsaka nanalo siya. Nung sumali uli siya, I think, I don't know what is that. Pero nanalo siya second up yata. Okay. Pero hindi na Mrs. Universe. Hindi na. Hindi na, ibang Mrs. pageant ibang naman. pageant naman. Okay. Sumali siya. Oo. Nanalo siya second runner-up. Okay. Oh, Yeah. nice, no? Mrs. Indonesia, hello. Oh. Siya, napakabait niya, sobra. Oo. Mhm. Buti marunong siya mag-English. Ay, oo. Ah, Marunong siya, marunong, magaling, Mm. magaling. So, dalawa lang naman kami sa room. Tapos, yun, very, siya, sa mga delegates din namin. Filipinos, then, nahanap ko siya, nawawala siya. Ang dami niyang kaibigan. Sabi ko, Oh. nga, ikaw na si Mrs. Friendship. Sabi ko sa mabait. So, I'm just grateful na binigay sa akin ni Lord na mabait na roommate na hindi ako kinabahan along the way, na nanamdaman ko yung friendship talaga, yung welcomeness, tsaka yung closeness ng bawat isa. So, masaya, I'm grateful na nagkaroon ako ng roommate si Mrs. Indonesia. Oh, ang galing naman. Oh. Yeah. Anong natutunan mo sa pagsali? Madami. Madami. Kagaya, I think na sabi ko na before sa mga before na interview, I think akala ko we having a crown and a sash, yun lang, being pretty sa camera and wave kang ganyan. So, I've learned na malaki pala yung talagang platform ng isang pagiging beauty queen. Hindi lang siya naka-estado sa camera o sa harap ng tao. Paging ipa sa paniniwala mo, sa standing mo sa buhay, yung kailangan mong actually hindi lang sa pagiging prim and proper, yung makeup on, ganyan. So, hindi lang pang outward, but of course inward, kasi they look at you. They look at you, especially the little kids, they ina-admire ka nila. So, you need to act, not to project, you need to act as a role model to them. Oh, pero nagbago bang kilos mo? Kahit na after na ng Pero medyo nahirapan kasi may kapag kikay talaga ako. So, ayun, ngayon natututo na akong mag-control ng smile. Mag-control ng smile kasi talaga kung nag-smile ako all out. Talaga. Ngayon medyo naging na tayo. Yes, kasi paglalabas ka ng bahay, ka eh. ang pagkakilala sa'yo, beauty queen ka na. Oo, parang gano'n na. Kasi, although last year pa siya, pag nakakita ako, na-interview ako, tsaka na-invite ako sa mga charity events. Yun na yung Mrs. Universe UK Philippines 2024. And you will be forever a queen. Forever a queen, yeah. Not only outward, but inside, Yes. with the crown and the sash. Correct. Iba ang dating niya talaga. Ibang- Matanong ko lang, Sige. meron bang naging Mrs. Universe UK nung What do you panahon mean? mo? Meron nag-represent, which is may England kami, meron kaming sa, ako lang yata sa UK, Philippines. May England, tapos ano pa ba yung isa? Tatlo kami. So, Okay. yun. So, pero ako lang sa UK and Philippines, 2 countries na nag-represent. So, this time, nag-represent this year pala, isa si Mrs. UK England naman siya. Okay. Congratulations, Sis Oo. Daisy. Kung may babalik Okay. ang competition, meron ka bang gustong baguhin sa mga ginawa mo? Maguhin sa ginawa ko. Siguro kung may babalik ko, mas yung paghahandaan ko yung preparation, hindi 3 months, at least a year. Yun lang siguro mas magiging flawless yung performance Nakulangan ka ko. Medyo nakulangan. Pero at least I did all my best and God knows that. Ginawa ko lahat. Pero sabi nga, di ba, kailangan ng timing, preparation, inner, and everything. You need to prepare for that. So, yun ma-advise ko sa iba. Just be prepared. And also then I believe as well na good perfect timing din yun. So, wala akong siguro maibabalik pa kasi ginawa kong lahat. Ginawa ko ang the best ko of my ability with all my heart, with everything that I have that time. At kung mauulit man uli yun at i-invite uli ako to join, mas gagalingan ko pa. Okay. Mas gagalingan ko pa May siya katanga para sa tayo, lahat. Queen, na I did my best but I think my best wasn't good enough. Siguro for them, may mga gano'n. Kasi nga, you cannot please naman everyone, di ba? May mga Yes. meron din talagang masasabi, gano'n. Pero at least, in my heart, and I know I did everything. I did all. Kumbaga, nandun ako to represent. Kasi maganda yung nirepresent ko talagang Pilipinas at saka UK. Correct. Parang sabi ko, totoo ba to? Parang, nga. di ba yung nakalagay So, sa'yo? parang Philippines, pressure, UK. dalawa, no? Yun nga. Oo. Na-pressure ako sa dalawa sa'yo. If you gonna think, sabi ko, ano ba yung national costume ko?
Para bang kalahati UK, kalahati Philippines sa Oo, kanila. oo. Hmm. Wow. So, I'm very Oo. grateful for 2 countries na represent ko. Mm. Very grateful for that. Kumusta na after the competition? After the Kumusta ka na competition, nag-mature more and I was thinking na, siguro after ng competition, lilo na, tama na. Pero hindi. Mas more naging active. Kasi yung fire nandoon sa puso ko, tumulong, mag-empower ng mga kagaya ko na yung age ko. At younger and older, kumbaga, walang pinipili ang pagiging beauty queen. Walang edad niya, at least 18 above. So walang pinipili anumang estado mo sa buhay, mayaman, mahirap, basta mangarap ka, kaya mong makamtan yan. By God's faith, darating yan. So, ang natutunan ko dyan, siguro yung just being me, just being yourself, no matter kahit may sabihin nila, yun nga, did your best but that's not good enough. Mhm. But at least you did all your best. So, hindi naman natin mapiplis ang lahat. So, but at least from there, I just natutunan, naging busy ako more. Naging busy ako more. Sa nagme-mentor din ako ng mga bagong future queens. So, we have our, isa ako sa mga CEO, director ng UK Philippines Asia Atlantic sa UK. So, I was one of the CEO. So, only last year. So, yun, nag-groom kami ng mga bagong future queens. Wow! Yes. Kasi Queen, after the competition, doon ka mas lalong hahanapan ng tao. True. Di ba? True yan. Oo, kahanapan ka ng mga charity, ng mga mission. True yan. Di ba? Mm-mm. Ikaw, nagganon ka. Yes, lumami yung charity. Which is, masaya naman ako for that. So, mas lumawak yung mundo mo before dito lang. So, ngayon parang naging iba yung dating niya eh. Kumbaga, siguro yung crown tsaka yung sas na nasa iyo, hindi lang nandiyan dyan. Kailangan mo talaga panindigan yung nandiyan dyan na talagang pakita mo kung ano yung matutulong mo, yung advocacy ko, tuloy-tuloy yan. Siguro hanggang sa mamatay na ako, advocacy ko na yan. Okay. Always a queen, forever be a beauty queen. Yes, totoo yan. O nararamdaman mo ba ang kapangyarihan ng sash at ng crown at saan ito? Attorney, ramdam na ramdam siya. Actually nga, pag na-invite ako sa mga guesting, ako, sabi gano'n, okay, suot mo na yung crown mo. Sabi ko, what? Okay, so, di ako pinapasi pag walang crown ng sash. Tapos pag yung naka-crown yung sash, ikaw ba yung dumaan? So parang, wow! So, yun yung power ng crown na talaga parang naka-look up sa'yo yung crown. So, at saka pag kayo naka-crown ka, mas yung kilos mo, you need to watch out. You need to, you need to be careful. Mhm. Be careful what you say, how you communicate with people. Mhm. Because yun nga, kasi ikaw ang nilulook up nila, especially yung mga little kids. Oo, nakatouch ka ba ng heart? Oo naman, siguro. Yung Oo. kwento ko ba yun? Yes. Yeah, siguro. There's one thing I'm going to share story. I think na-share ko na rito sa Facebook ko. Kasi yun nga, alam ko sasali ako sa Mrs. Universe. And then I said, okay, let's do it. So, okay. So, Nangyari ito, hindi ka pa sumasali? Hindi pa. Nasa isang park kami, so we're having a photo shoot. Sabi ko, let's do this. Let's finish the photo shoot. Sabi ko, kasi I'm tired na ganyan. I'm just wearing the crown and the sash. And then, there's a woman who approached me, said, excuse me, can you video call my daughter because she's just been here for so long and she wants to see, beauty queens with ganyan, blah, blah, blah. Sabi ko, okay, sure, no worries. And then, nag-video call kami. Parang FaceTime yata yun. And then, tumayo siya, tapos talagang naging, bibo siya, tapos tuwan-tuwa yung mother. Sabi niya, nagaganyan. Sabi, hello, here's baby, babo, he's a queen. Little queen pa nga tawag sa akin kasi, little queen out here. Sabi ko, hello. Tapos yun, simula may sakit yung bata? May sakit yung bata. Ilang taon itong bata ito? Paliit siya eh. Siguro mga 2, 3, gano'n, nasa park yung family. Tapos tumayo yung bata, tapos nakita ko pa, nag-wave siya. Hello, hi. Tapos yun, after noon, bumalik yung mom. Sabi niya, excuse me, can you please, can you do it one more? Kasi please. So, umulit pa ng second time. Tapos yun, paano ko na, sabi niya, thank you, it mean a lot to me, into my family. Sabi ng mom niya, nag-cheer up yung bata, tumayo siya. Tapos talaga, siya, yung sumigla, gano'n. Little things, sabi ko, it make a big difference, simula noon, attorney,
sabi ko sa'yo, iba yung nangyari. Parang kinilabutan ako. Sabi ko, ganun pala yung impact nun. Yung may crown ka, may sash ka, tas beauty queen ka, tas the little girl looking at, ayon mo na talagang, I want to be like that, I want to be like this. Parang kami mga superhero ng mga kababaihan. Yes. Yun yung natutunan ko na kaya ngayon naging careful na ako sa mga, kasi lalo na pagka may crown sa. Correct. Totoo yun, no? Totoo yun. Kasi every girl, talagang dream nila na mag isang beauty queen. No? True. Oo. Ewan ko, bata rin naman ako ganun eh. Oo, ganun ka rin, di ba? Yes, parang sa mga Oo. kalalakihan naman, gusto naman nila maging Superman, Yeah. meron silang cape, meron, di ba? Yes. So, oo. sa mga girls naman, they're looking for the queen. Yeah, Barbie and beauty queen. Barbie and beauty queen. Yun Correct. yata yun. Oo. Ang galing. Nakakatuwa. Napakagaling, nakakatuwa. Oo. Mm-mm. Ano yung pinaka-latest na charity event na pinuntahan mo? Ito yung last week lang, matinta ko doon sa Rangers of God's Glory Ministry. Nagkaroon kami ng children ministry feeding, which is I supported them like every year actually. Kasi product ako tsaka yung mga kids ko, product ng children ministry na rin. So, kailangan dalhin yung mga kids nyo sa school, Bible study with children kasi kalalakihan nila yon, So, yun, nagkaroon ako ng special feeding doon, and then also meron din kami sa aming barangay, which is recently lang yung sa treat Halloween. So I was invited there with the barangay chairman. Hello po sa inyong kabarangay 559. So 55. And also to the Rangers of God's Glory. Hello Pastor, magandang araw po sa inyo lahat. Binati ko na. Oo. And also to my special thanks to my kagawad brother Joey Crisodo. Yung elected kagawad siya. Ah, Joey Crisodo. wow. Oo. Okay. So ngayon, isa ka ng CEO. Yes po. Oh, wow. Ng beauty pageant. Actually, dalawa kami. So, may business partner ako, si Madam Pes Arsaga. Hello, Madam Pes. So, she completely trusted me na maging business partner. Nice. And I'm really grateful for that. Siya talaga yung founder. And ako, yun, parang nagdalawa kami. So, nagtandem ka. Hello, Madam Pes. So, thank you for trusting me as well. Oo. Ito ay pageant para sa mga 18 years old above. Okay. So, single, widow, divorce, whatever. So, at least, Mrs. Kalamihan kasi Mrs. Pero Yes. meron din kaming mga dalaga, pwede din. So, Ito all ay ages kami. in UK. Okay siya. Tsaka tinanggap ko rin yung position na yun kasi I believe din sa advocacy ng UKPEA. We empowered woman ng target namin talaga. Tsaka yung different age niya, 18, kahit 60 ka, 50 ka, join ka sa amin. So, hindi naman yung porket may edad na, hindi na pwede. No, basta 18 ka pataas, and then gusto mong makatulong sa kapwa, gusto mong karoon ng malawak na platform, yung advocacy mo, at saka yung papalaton, yung advocacy na ng UKPEA to continue, hindi lang pagiging isang beauty queen, kundi yung insight, kumbaga, Yes. yung character mo within at how you approach people. So, yung discipline. So, yun And the pureness of the heart. And the pureness of the heart. So, yun. So, although hindi naman perfecto, may mga naman Yes. talaga. Pero, we're trying. We're striving for good. Wala naman perfecto na mga tao, di ba? At least we were trying. Tama, So, yun yung oo. advocacy ng UKPA. Oo. Queen, isang tanong na lang, Sige bago po. kita pakawalan. If somebody wants to buy the sash and your crown, ibebenta mo ba? At kung hindi, bakit? At kung ibebenta mo, bakit? What do you mean, bebenta? Ngayon, ibebenta? Yes. As in, Ay, if hindi. somebody will buy it. No. Pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko. At saka, yung sabi nga kahit bibilin or yung UKP, no. Sabi no. Kumbaga, yun lang ang meron ako sa sarili ko. Yun lang meron ako na ipagmamalaki ko na hindi kayang bilhin. Yung disiplina sa sarili, yung paniniwala ko, yung advokasya ko sa pagtulong, yung karakter ng isang ibiging queen. Yeah. Yun. Kumbaga kasi kung bibilin mo, paano, di ba? Correct. Di No? sana bilhin na lang tayo. Magiging powerless na. Oo, Oo. kasi sabi mo nga, ang laki ng kapangyarihan ng sash at ng Yes, kasi kung bibilin mo, kung hindi ka naman karapat-dapat, makikita mo na yung laglag ka when it comes to character. So how can you be an effective beauty queen? Yes. Diba? You should be an effective beauty queen. Hindi lang, maganda ako, may sash ako, natangkad ako. No, hindi nagtatapos din yun. It's gonna be forever. At saka parang hindi mo feel, no, na, teka, may sash nga ako, meron nga akong corona, pero parang hindi ko feel na, kasi binili ko lang to It's precisely, may nga ganung factor. Pagka yung Diba? mo, parang may feeling na,
baka meron man ako, ganun. Pero it will shine naman. Nakikita naman din ng tao yun eh. Lalabas at lalabas yun. Yes. Inner, kumbaga yung character mo, lalabas yun. Kumbaga, sabi nga, kahit anong itago mo, yung character mo within the people, within the community, it will shine. It will shine. So, kalakip ng pag-shine na yan, meron kang shine. Tsaka Yeah. ito. So, yun talaga yung effect talaga nung yung Sasha tsaka yung crown. And I'm very grateful. Hindi ko alam noon yung essence nito. Alam ko lang beauty queen. Ay, maganda, gano'n. So, fashion show, ganyan. Pero yung nandiyan na ako sa pagiging, lumaban na ako sa Mrs. Universe, alam naman ko na malaki pala tong platform mo to. Hindi pala to biro-biro. Seryoso pala to. Sabi ko gano'n. Sabi ko, Lord, please stop na ba ako? Kasi nagastos. Lord, stop na ako. Siguro kasi na-achieve ko na. Kasi 50 na ako, I've done. Kumbaga, okay na ako. Okay na ako. Kahit hindi ako nanalo yung pinaka-main crown. Okay Correct. na ako sa experience. But then God said to me, no, you won't stop. Just keep going. Oh, And I yes. said, why? So You are until just now, starting. you're just starting. So God was telling me, you're just starting, my dear. So just keep growing. And kung hanggang sa kakaya ko na makaabot, kung kanino man dyan sa mga kabataan, katandaan, po whatever age, maniwala po kayo na darating yung time na God will appoint you there because you're ready. And your heart is ready. At siya nakakaalam nun. At siya nakakaalam kung kailan. Correct. Kung kailan ka man nanalo or kung kailan. Kung matalo man, just be proud kasi ginawa mo eh. Parang, Yes. ginawa ko yung the best ko. Yun yan eh. Yun yung essence nun eh. Yan! Ang gaganda ng mga sinasabi na ating guest ngayong araw ito, mga kaibigan. Thank you, maraming salamat, Queen. Thank you so much. Napakaiksi ng oras pero talagang kailangan na. Maraming salamat, Attorney, Oo. for inviting me over. Maraming salamat din po sa mga viewers ng iSpotted. Mabuhay po tayong lahat. Thank you so much. Thank you. At kailang nabalik mo Next sa UK? week na. Next week na. Next week na. Okay, ingat ka. Bon voyage. Bon voyage. See you again. See Yeah. you again next year. So hopefully, God willing, makabalik ulit ako for a holiday next year. At charity. So charity, tuloy-tuloy po yung mga advocacy natin, charity natin to reach little children and also yung Sinupa. Just, hang on there. Yes. Tutulungan oo. tayo. Correct. Anyway, thank you, Queen. Maraming salamat at maraming salamat sa inyo lahat, mga kaibigan. Ayan po ang ating nakausap ngayong araw na to. Si Mrs. Universe Philippines UK. Ayan, Mrs. Universe 2024 UK Philippines, Joanne Crisolomos. Maraming salamat sa iyo, Queen. Thank you. And thank you, everyone. Hanggang sa susunod. Bye. Bye.